Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Nako mga kalabs, sobrang late na nga pong gumising si mama ng umaga. Paano? Hindi niya nga daw po kasi narinig yung alarm. Tatlong cellphone nga po yung na-alarm kaso nga lang hindi naman daw po tumunog. Si Papa po pala ang salarin, pinatay niya daw po pala yung alarm dahil akala niya nga daw po ay Sabado. Pagbangon nga daw po ni Mama at pagkakita niya nga daw po sa cellphone niya ay 6:11 na nga daw po. Kaya nagmamadali na nga din po si Mama na magluto ng konting kanin at ulam. Habang nagluluto nga po si Mama, ako naman ay naligo na. At sobrang nataranta nga po talaga si Mama. Mabuti na nga lang po at hindi nga po ako na late. Eto nga at hinatid na nga lang po ako ni Papa para hindi na daw po ako maglakad. Pag uwi ko nga ay sobrang napagod nga po ako sa dami po ng bit-bit ko. Binaba ko nga lang po muna yung mga bit-bit ko at saka po nagmano ko sa kanila Mama at Papa. Saka ko nga po pinakita sa kanila eto pong bag na binigay sa amin. May laman po pala itong mga notebook. Pero hindi ko naman po magagamit eto pong notebook at bag. Kaya ibibigay ko na nga lang po ito sa pinsan ko. Kinder to grade 2 nga lang po kasi yung notebook. Umupo nga lang po muna ako dito at maraming kwento kay Mama. Eto nga at hinanda na nga din po ni Mama yung pananghalian namin. Ready-made na naman nga po itong ulam namin mga kalabs. At si Papa na nga po yung bumili nito. Syempre sa ready-made hindi nga po nawawala yung sabaw. Eto nga po munang igado yung inuulam ko. Ayaw ko naman po kasi nung dinakdakan, sila Mama, Papa at Kuya lang naman po yung may hilig nun. Naubusan nga daw po kasi ng gulay yung pinagbilhan ni Papa ng ulam na ganito. Kaya wala nga po siyang nabiling gulay. Madalas nga ay isang karne at isang gulay nga po yung binibili nila. Pero dahil wala naman pong gulay ay dalawang karne na nga lang po yung binili ni Papa. Pagdating naman po ng tanghali, eto nga at ihahatid na naman po ako ni Papa sa school. Hindi ko na nga po kasabay yung pinsan ko dahil kumakain pa nga lang daw po siya. At ihahatid na nga lang daw po siya ni Mama niya. Kapag nga po laging day off ni Papa ay hinahatid niya nga po ako sa school. Pumunta po pala sila Mama at Papa sa Tuguegarao dahil may nilakad nga lang daw po silang importante. Pagkatapos, eto at nagpagupit nga lang daw po si Papa. Si Papa po kasi yung tipong ayaw niya nga pong magpahaba ng buhok. Masyado nga daw po kasing iritable na si Papa kapag nga daw po mahaba na yung buhok niya. Ang nipis-nipis nga lang din po ng buhok ni Papa. Kung pwede nga ay laging kalbo na nga lang daw po sana yung gupit niya eh. At pag uwi po pala nila Mama at Papa, eto nga at may dala nga po sila na merienda para po sa amin. Ganito nga po kasi lagi yung binibili nilang merienda kapag nga po galing sila sa Tuguegarao. Ganito din po kasi gusto kong merienda eh. Habang nagmimerienda nga po ako dito ay panay nga po yung kwento ko sa kanila Mama at Papa sa nangyari sa amin sa school. At kinukwento ko nga din po kung ano po ba yung mga pinag-aaralan namin. Pagkatapos ko po palang magmerienda mga kalabs ay itinuloy ko na nga din po yung pinapagawa sa amin ni Sir sa school. Nagpabili pa nga po ako sa kanila Mama at Papa ng pang-paint. Mas gusto ko po kasi itong pinabili ko kaysa nga po sa watercolor. Mukha ng babae po pala yung napili ko pong i-paint. Ine-enjoy ko nga lang po ang paggawa nito dahil alam niya naman po, hilig ko naman po talaga itong gawin. Hindi na nga din po ako iniistorbo nila Mama at Papa dyan kapag alam nga po nilang busy ako. Ewan ko lang po mga kalabs kung may magpe-paint nga din pong ganito na mukha ng babae. Nagdo-drawing nga din po ako ng mukha ng mga cartoons pero hindi nga po pang paint yung ginamit ko. Pero para sa akin ay mas maganda po pala eto pong ginagamit ko pong pang paint. At bukas ko na nga lang din po pala ipapakita sa inyo mga kalabs yung kinalabasan po nito. At habang nagpe-paint po pala ako ay nagluluto na nga din po si Mama ng ulam namin. Piniprito niya nga lang po muna eto pong mga tokwa. Mag-aadobo po kasi si Mama ng kangkong. Binili po pala nila Mama at Papa ito pong tokwa nang pumunta nga po sila ng Tuguegarao. Masarap daw po kasi itong ihalo sa adobong gulay.
gulay. At eto na nga po lahat yung naprito ni Mama. Pagkatapos po pala itong maprito ni Mama ay nagsimula na nga din po siya sa paggigisa. Hinaluan niya nga din po pala ito ng karne ng baboy. Tapos inuna niya nga lang pong nilagay yung mga tangkay. Yung mga dahon po kasi ay mabilis lang naman po yung maluto. Dati nga ay half-cook nga lang po palagi yung ginagawa ni Mama dito po sa kangkong. Pero simula nga daw po nung nakakita daw po si Mama ng uod sa ilalim ng tangkay ng kangkong, talagang niluluto niya na nga daw po ito ng mabuti. Pero yung dahon nga po ay half-cook lang. Ayan nga, at luto na nga din po itong gulay ni Mama. At pinanghuli niya nga lang din po palang nilagay yung tokwa. Gustong-gusto nga po nila yung may ganitong tokwa sa adobong kangkong. Minsan pa nga nagluto nga daw po si Mama ng tokwa, tapos parang tinimplahan niya nga daw po yun ng parang dinakdakan. Masarap din naman daw po mga kalabs. Tapos pagkatapos nga pong magluto ni Mama, eto nga at naghain na nga din po siya kaagad. Kailangan daw po kasi pagkatapos nga daw po itong maluto ay kakain na nga daw po. Para daw po hindi po lalong ma-overcook ito pong gulay. Ayan nga at kumukuha na nga din po ako nitong gulay. Sabi nga po ni Papa ay tikman ko nga daw po yung tokwa dahil masarap. Kaso lang feeling ko nga po ay hindi ko nga po malunok. Pero kapag sa taho naman po mga kalabs nagugustuhan ko. Okay naman na po ako dito sa gulay at karne mga kalabs. Yun lang po mga kalabs. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Mag-iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po!